Patingin po natin ng good morning. At sa mga tatay, daddy, ama, amang, ano pa ba? Papa, Happy Father's Day po. Sige po, I invite everyone to please stand up. Sino po sa inyo yung naniniwala na ang Panginoon ay tapat? Okay. Happy birthday, kapatid. Yes. Ayan. So, ang Diyos po ay tapat.
Di ba, kahit po kadalasan hindi natin alam yung mangyayari na kasunod o kumbaga kung ano yung mismong ginagawa ng Panginoon sa mga panahon na ito, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa buhay natin. Hindi niya po, totoo po siya sa pangako niya na kahit kailan, hindi niya tayo iiwan at kahit kailan, hindi niya po tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po ang ating response po sa kabutihan, sa faithfulness ng Panginoon ay pasasalamat. Kaya ngayong oras po na to, I invite everyone na talagang ibigay po natin yung pasasalamat na ibinaon natin sa araw na ito sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Muli Panginoon, kami po ay nandito para po i-declare that you are our faithful God. Ikaw lamang po yung patuloy naming sinasamba at iluluwalhati, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, praise your name, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you are with us this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your mercies are new every morning. Love us now will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lumalakpak po tayo sa Panginoon. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yes, Lord, we praise. Even now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yes, Lord. We praise you, Lord, for you are faithful. You are great in our lives, oh God. Hallelujah. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. We sing through it all. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast
that you have made. Whatever comes our way, for all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. Your faithfulness, my solid rock. I give thanks. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the Let us lift our hands heavens up to the open, heavens. heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. Thank you, Lord. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Yes, Lord. Oh, you're grateful, Lord. Oh, it is Yes, oh God. Tunay nga, Panginoon, na we are so grateful for you, God. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo na po sa aming mga buhay. Sa mga bagay na ginagawa mo pa. Sa mga bagay na gagawin mo pa, Panginoon. Minsan, Lord, hindi namin maintindihan kung bakit ganito yung nangyayari po sa buhay namin. But we trust in you, Lord. We trust you that you are holding us into your hands, and no one can ever take us away from your hands, Lord. You are embracing us, and you want to happen your plans in our lives, God. Kaya Lord, sa araw po na to, hindi lang namin i-declare kung ano yung ginagawa mo sa buhay namin. We will declare who you are in our lives, O God. Ikaw po ang aming Diyos, the great I am, and we will exalt your name in this place, Lord.
praise your name, God. Hallelujah. Praise you, Lord. We approach the presence of God with a humble, confident heart where we're standing now. Is your holy ground. We approach the presence of God, filled with wonder of who you are in this holy place. God, we seek your face in this holy place, where forever change, all glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh, to God in the highest, unrivaled in fame. All honor and praise, all power and strength, forever Yahweh. We approach the presence of God, where you are, your people responding with shouts of praise, all for your great name. God, we're full of faith, all for your great name, all glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh, to God in the highest, unrivaled in fame. All honor and praise, all power and strength, forever Yahweh. Be enthroned. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I am. All consuming holy flame, you're the fire that won't be tamed. Yahweh, Yahweh, great I am. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh,
made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, unrivaled in fame, all honor and praise, all power and strength, forever Yahweh. You are worthy to be raised, be exalted in this place, Yahweh, Yahweh, great I am. All-consuming, holy flame, you're the fire that won't be tamed, Yahweh, Yahweh, great I am. Yahweh, Yahweh, great I am. Yahweh, Yahweh, great I am. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, High King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, High King forever. Lahat ng papuri sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri. You deserve our praises, O God. Lahat You ng are worthy, papuri Lord. sa'yo Yes, God. lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Papuri. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin
Amen, amen. Yung lahat pong nagsasabi na tanging si Kristo lamang ang kanyang tagapagligtas, sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Dapat na si Jesus lamang ang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ngayon at pakailaman. Amen! Amen, amen. Hallelujah. You may now be seated, church. Hallelujah. Ang sarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen? Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po idadako sa ating breaking of bread, sa ating pong Lord's Supper. And doon po sa mga bisita natin ngayong umaga, sa mga unang pagkakataon po na nakasama natin, we do this, sabi ko nga po, hindi dahil ito ay bahagi lamang ng ating gawain, kundi ito po ay yung ating pagpapahayag ng ating pananampalataya doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo at pagpapahayag ng ating buhay na pag-asa na siya po muling magbabalik, no? Upang tayo po ay kanyang dalhin sa kanyang kaharian sa langit. And let me just share with you mga kapatid yung naging kwentuhan namin mag-asawa kagabi kasi hindi kami makatulog. No? Excited yata ako dahil birthday ko nga. Yeah. No, but salamat po. And alas 3, 2 o'clock nagising pa kami dahil yata yun dun sa kaping ininom namin yung goods. No? So hindi kami makatulog. Ito hindi kami makatulog. And then, tinanong niya ako, ano ba sinasabi sa'yo ng Lord lately? Sabi ko sa amba. Sa personal ba? Sa trabaho ba? Sa ministry ba? Sabi niya, hindi, ikaw. Ano sinasabi sa iyo doon sa mga naging devotion mo this week? Ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon? Buti na lang nakapag-devotion ako. Hindi, napahiya ako sa asawa ko. And sabi ko sa kanya, when I was reading the book of Genesis, mga kapatid, And nakita ko, sabi sa Genesis chapter 6, verse 6, nung panahon na yon ay ang Panginoon pala, He felt sorry for His creation. And He grieved because kailangan niyang lipulin yung kanyang creation. Sabi ko, naramdaman pala ng Panginoon yun. That He grieved because He see yung kanyang creation is turning away from Him. Tapos sabi ko, ang daming tanong doon sa pangyayari na yon na He is the God, He is the Alpha and the Omega. Diba? Alam niya yung simula at katapusan. Nung nilikha niya yung mga tao, alam niya na magre-rebelde yung mga tao. And sabi ko, bakit kaya ginawa pa din niya yun? And sabi ko, I think there are things or yung mga nakasulat sa Bible, and there are things na hindi nakasulat sa Bible na maaaring maipaliwanag sa atin ng mga scholar, theologians. But I think there are still yung mga nabasa natin sa Bible na tanging Panginoon lang ang nakakaalam. Sabi sa book of Jeremiah, His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts. Diba? Sabi ko sa kanya, siguro ito yung mga bagay na talaga hindi mo maipapaliwanag kung bakit. No? Pero na-amaze ako na si Lord pala, naranasan niya yun. Na he felt sorry dahil nakita niya yung mga tao turning away from Him. He grieved kasi kailangan niyang gawin. Kailangan niyang lipulin yung kanyang creation, maging yung mga hayop, lahat, wala exempted, maliban sa pamilya ni Noah. And after that great flood, alam naman natin na nagkaroon siya ng covenant kay Noah, na he will never do it again sa pamamagitan ng pagbaha. Sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng pag-ulan, ay gugunawin niya ang mundo, din daw niya gagawin yun. And again, binigyan muli niya ng pagkakataon na magsimula ulit ang mga tao. Ito ang sabi ko nga, si God, He is the God, He is the Alpha and the Omega. Alam niya na ang tao talaga magre-rebelde sa Kanya. Sabi ko, why He's still giving us a chance? Sabi ko nga sa asawa ko, sige, talagang doon natin makikita that the Lord, He is a God of chances. Hindi dahil alam niya magre-rebelde ito ay hindi ko nabibigyan ng pag-asa. And then sabi ng asawa ko, yung sa kanya naman, ang kanyang devotion sa Acts, sabi daw doon ay, He created us kasi ang gusto ng Panginoon is to seek Him. So ano ibig sabihin nun? We were created to seek the Lord. And the reason why He
consume or yung parang nilipol niya yung sangkatauhan that time is because they are no longer seeking Him. No? Sabi ko, oo nga, no? We were created to seek the Lord. That's why He created us. You know? Kaya, sabi doon sa Jeremiah chapter 29, verse 13, hindi po ako nagkakamali, sabi doon, if you seek me, then you will find me. Sabi ng salita ng Diyos, hindi naman daw siya mahirap hanapin. Kaya ang sabi sa Jeremiah 29:13, if you seek me, then you will find me. Pero hindi po doon natatapos eh. Yung kasunod po na praise nung talatang yun, sabi nun, if you seek me with all your heart. Hindi pala basta-basta hahanapin mo lang ang Panginoon, kailangan pala hanapin natin siya ng ating buong puso. And we were created to seek Him with all our hearts. You know? Kaya po sa umagang ito mga kapatid, as we go, no, as we do this, no, ito po ay ginagawa natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon, that every time we come together, naaalalahanin natin yung natapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. No, how many of us truly seek the Lord? No, yung pagising pa lang natin sa umaga, talagang hinahanap mo na yung presensya ng Panginoon. Hanggang sa paglubog ng araw, ang hinahanap mo yung pagsama at presensya sa atin ng Panginoon. Kung hindi pa po yun yung nangyayari sa buhay natin, we have to. No, kasi yun po yung reason why we are here. This is the reason why we come here together, is to seek Him. And when we seek Him, we will find Him. Pero again, ang sabi po ng salita ng Diyos, we have to seek Him with all our hearts. Ano po ibig sabihin ng with all our hearts? No? With all our heart means everything. No? Kahit na successful ka ngayon, kahit may pagsubok ka ngayon, kahit anong dahilan ng meron ka ngayon, kahit anong kabisihan ng meron ka ngayon, kailangan kaya mo yan isang tabi. Kasi you want to seek Him. You want to see Him, you want to experience Him, mga kapatid. Ano? And I hope, as I share this with you this morning, as we prepare ourselves sa pagtanggap po ng ostia at ng sarong ito, no, ay talagang siyasatin po natin ang ating mga sarili. No? If we truly believe in Him that He is the only one who can save us, no, are we truly seeking Him all the days of our lives? No? So hayaan niyo pong basahin ko yung 1 Corinthians, unang mga Taga-Korinto chapter 11 verse 23 at sa mga sumusunod pang mga talata. At ito po yung talata na nagpapaliwanag nung kadahilanan kung bakit po natin isinasagawa ang bahagi ng gawain na ito. Sabi po sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkaluluwa ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasalas sa katawan at dugo ng Panginoon. Datatpat sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. No? So as we pray sa umagang ito, as we prepare ourselves sa pagtanggap po ng hostia, ng mga elements na ito, no? Let us come to the Lord with a heart that is really seeking His presence, a heart that is longing, no, doon sa pagkilos at pangunguna ng ating Panginoon. Let us close our eyes. Yes, Jesus. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin kinikilala ang inyo pong kadakilaan.
Patuloy po namin ipinapahayag ang aming pananampalataya, ang aming paniniwala sa natapos na gawa mo sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay pumarito upang ialay ang iyong buhay, upang siyang maging kabayaran sa aming mga kasalanan, O Diyos. Na kami na maniniwala kay Hesukristo ay magkakaroon ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Ama, sa umagang ito, idinideclare namin ang kapangyarihan ng inyong banal na dugo na tanging makapaghuhugas at patuloy na makapaglilinis ng aming mga kasalanan. Ama, sa umagang ito, sa pagtanggap namin ng ostiang ito na sumisimbolo sa iyong banal na katawan at ang sarong ito na sumisimbolo sa iyong banal na dugo, nawa matagpuan mo ang aming mga puso na tunay na sumasamba, tunay na nanampalataya, tunay na naniniwala na ikaw lamang ang aming Diyos na Panginoon at tagapagligtas, na walang ibang paraan upang makamit namin ang tunay na kaligtasan, mapabilang kami sa iyong kaharian sa langit, kundi sa pananampalataya at paniniwala namin sa aming Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, Panginoon, ito rin ang aming pagpapahayag ng aming pananampalataya na ikaw muling magbabalik. Ikaw muling magbabalik upang kami isama mo sa iyong kaharian sa langit. O Diyos, sa umagang ito, nawa makita mo ang aming mga puso na uhaw sa iyong presensya, na araw-araw na sinahanap ang iyong presensya sa kabila ng aming mga kabisihan, sa kabila ng aming mga katagumpayan, sa mga sitwasyon namin sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa magkaroon kami ng pusong laging nagnanais na unahin ka. Magkaroon kami ng mga puso na nagnanais na gawin ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na pababayaan namin, na hindi ka namin maranasan, hindi ka namin kausapin sa isang araw, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, sa pagtanggap namin ng ostiang ito at ng sarong ito, maging panimula ito, na simula sa araw na ito, Panginoon, talagang ikaw ang aming magiging Panginoon, ikaw ang aming uunahin, at ikaw ang lagi naming hahanapin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan naming Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas ngayon at pakilanman. Amen and amen. Pwede na po natin i-take ang ostia at ang sarong. Muli po, ibalik natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng kanyang mensahe sa umagang ito. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ng Happy Father's Day ang ama. No, lahat ng mga ama. So, mga kapatid, may una akong tanong. Bakit kaya ang tao ay masyadong busy sa mga bagay-bagay? Minsan napaisip ba tayo, bakit ba sobrang busy ko sa mga bagay-bagay? Ano ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan ko? Na dumating po ba tayo sa punto na gano'n, naiisip natin, parang ang dami kong ginagawa sa araw-araw na dumadaan sa akin. No? Bakit? Kasi meron tayong mga pangangailangan. Tama po ba? For example, di ba, kaya tayo nagtatrabaho kasi kailangan natin kumita. Dahil meron tayong mga bills, meron tayong mga dapat i-provide. May mga kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng clothes, kailangan natin ng tirahan, yung mga basic needs ng tao, no? Kaya isa sa reason 'yan kung bakit ang tao ay nagiging busy. Tama po ba? Mga bagay na pinagkakaabalan kasi meron silang kailangan. Tama po. So,
Actually, kanina lang po to binigay sa akin ng Panginoon. Sabi sa Matthew 6 chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto." Diba? Actually, hindi to kasama dun sa prepare ko na lesson. Pero pinakita sa akin ng Panginoon, parang ang tao ay sobrang busy sa mga bagay-bagay, which is nakakalimutan natin yung mas importante. Iyon ay ang seek ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Naalala niyo yung istorya ni Martha and Mary? Di ba? Sabi doon, mas pinili ni Maria yung mas mabuti. Di naman sinabi ni Jesus na mali yung ginawa ni Martha na nagpe-prepare siya ng mga bagay-bagay. Kasi she's so anxious dun sa mga, kailangan to ma-prepare kasi maraming mga tao, kailangan maghanda. Hindi naman sinabi ni Jesus yun. Importante din yun. Pero sinabi ni Jesus na mas higit na mabuti yung pinili ni Maria. Yun ay ang makinig sa paanan ni Jesus. So pinapaalalahanan tayo mga kapatid na let's seek yung ang ating Panginoon. Yung kingdom ng Panginoon and His righteousness. No? Kumbaga, ang title nga nun sa Matthew 6, do not be anxious eh. Kasi ang tao, kaya nagiging busy kasi ang daming mga pinagkakaabalahan or ang daming mga iniisip. Kailangan makapag-provide ako ng ganito kasi baka maputulan ako ng kuryente, nandiyan na yung maniningil ng pwesto, baka mapaalis ako, or anong uulamin namin. May mga bagay na yan. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon, isik natin siya. No? At ibibigay niya kung ano yung mga pangangailangan natin. Amen, mga kapatid? No? Dahil dyan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Yung peace sa heart natin. Kasi iyan yung pag-uusapan po natin ngayon. It's all about peace. Amen? Sino po ba dito sa atin gusto ng kapayapaan? Ang hirap kaya ng walang kapayapaan, yung hindi mo alam yung mangyayari kinabukasan, di ba? Pero sabi nga dun sa Matthew 6 30 sa sumusunod, di ba? Hayaan mo daw yung kinabukasan ng mga problema sa kanya. Amen? Pinapaalala tayo ng Panginoon na He is with us, na yung peace ay nagmumula sa kanya. Amen, mga kapatid? No, last week ay tinalakay natin yung about restoration. No, tayo ay restored dahil sa Panginoon. At bakit ba nire-restore bakit ba nagkakaroon ng restoration? Siyempre para maibalik dun sa original function, yung gamit, di ba? Napapanood niyo po ba yung Rick's Restoration? Diba? Bakit ba siya nire-restore? Para lang ba magmukhang bago ulit? Nire-restore siya para magamit ulit. Tama ba? Sa isang sasakyan, pag nabangga, hindi lang naman nire-restore yung itsura. Kailangan umaandar kasi yung value niya nandoon. Anong gagawin mo sa ganda kung hindi naman nagagamit? Tama po ba? So, yung restoration is napapanumbalik yung original function, yung appearance, yung talagang purpose niya kung bakit siya create. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ni-restore niya tayo. Amen? Yung tayo nalayo sa Kanya dahil sa kasalanan, pero dahil sa Kanyang biyaya, ni-restore niya yung relasyon niya sa atin. Amen po? So, dahil dyan, meron po tayong kapayapaan. No, sabi po sa Romans 12:14-21, samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po sa verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip
Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanya. Ulo, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Tayo muna po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa time na pinagkaloob sa amin. Salamat po dahil dinala niyo po kami at naniniwala po kami na hindi aksidente na nandito po kami ngayon. Lord, we pray na i-touch niyo po yung heart namin at alam po namin na ikaw yung Diyos na kayang magbago ng aming mga puso. At alam po namin, Panginoon, na yung mga bagay na ituturo niyo po sa amin ay hindi lang ito magiging karunungan, kundi ito po yung magiging buhay namin dahil ito po yung nais niyo, yung magawa po namin yung kalooban niyo po, Panginoon. Lord, salamat po sa kapayapaan na patuloy na nararanasan po namin at sa pamamagitan po nito, Panginoon, ay maibahagi po namin ito sa mga taong nakapaligid po sa amin. Lord, we entrust to you everything. Holy Spirit, kayo po yung manguna po sa buhay ng bawat isa po sa amin. We allow you to move talaga sa aming mga buhay. Ito po ang sinasama dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapayapaan ay bunga ng banal na spirito. Di ba? Last ilang months na siguro na napag-aralan po natin na ang peace ay isa sa bunga ng banal na spirito. Tama? No? Meron pong dalawang uri ng peace. Peace we can gain. Ito po yung human peace. No? Kasi yan naman yung ninanais ng sangkatauhan, magkaroon talaga ng kapayapaan. Sino ba naman yung tao na ayaw ng kapayapaan? Di ba? So ito daw yung yung isang uri ng peace, yung peace na kayang makuha ng tao, no? By managing our environment. No, kaya po natin makuha yung peace through managing yung kapaligiran or yung ginagalawan po natin through avoiding toxic people. Di ba minsan sinasabi para less stress ay hindi na lang muna ako makikisama, parang less involvement, less stress. Ganun, di ba? Yung mga sinasabi ng ibang tao, no? Kasi ayoko ng stress, di muna ako magi-involve. Kayo na lang muna, no? Reducing stress and living a quiet life. 'Di ba? May mga tao na nakukuha nila yung peace through living a quiet life. 'Di ba? May pumupunta sila sa isang place na kung saan ay tahimik, walang gumagambala, iniiwan nila sa isang lugar yung mga bagay na pinagkakaabalahan. So, yan po. No, ano pa po? By yung mindset and habits, no, by true mindset and habits. So binabago po nila yung mindset nila and habits, no? Yung practicing mindfulness, gratitude, meditation or going therapy. So yung mga nag-yoga, 'di ba doon nila nakukuha talaga yung peace, no? Ano pa po? True financial and situational security, no? Kapag marami kang pera or marami kang resources, doon nakukuha ng tao yung peace. Syempre, 'di ba? Wala ka nang iisipin eh. Hindi mo na iisipin na ano yung kakainin namin, ano yung ipambabayad namin kasi meron kang resources. Pero minsan katotohanan nga pagka ang dami mong pera, hindi ka makatulog eh. Kasi baka mamaya may magnakaw sa'yo, or mamaya may akyat bahay, or mamaya ma-hack yung account mo, no? Pero yan po yung sinasabi dito na yung peace na pwede po nating makuha. Alam niyo mga kapatid, itong mga bagay na to, kahit hindi tayo believer, is kaya natin mag-gain. Kaya natin itong ma-experience, itong mga bagay na to. Pero yung isang peace na sinasabi dito is yung spiritual, supernatural peace. Which is ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ito po ay ating natanggap. Wala po tayong ginawang effort para makuha po natin itong peace na to. Amen po? No? Yung una, yung human peace, ito po ay kaya nating makuha, pero pansamantala lang. Kasi maaaring ngayon may kapayapaan, pero di natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap, 'di ba? Minsan umaga okay ka. Tapos pag uwi mo ng bahay, hindi na pala.
No? Pero ito pong pangalawa, yung supernatural peace, ito po ay peace that we receive. No? Tinanggap po natin ito. It cannot be earned, bought, or manufactured by human willpower. It is a gift. Ito po ay regalo sa atin ng Panginoon. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Nakukuha po natin mga kapatid. No? Sabi po sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. No? Hindi daw kayang pantayan ng sanlibutan yung kapayapaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? No? Ito yung peace na nasa sa atin, na hindi nakadepende dun sa mga material na bagay. Amen? So, si Jesus po ang nagsabi nito, and He is true to His promises. Amen? No, kaya nga, sabi, do not be anxious. Huwag tayong masyadong, mag-alala sa mga bagay-bagay. Kundi, isik natin ang Panginoon. No? Hindi ko sinasabi mga kapatid na tayo ay maging passive. Kasi kapag nasa atin yung peace, ang Panginoon na magpo-provide ng mga pangangailangan natin. Anong mga pangangailangan to? Ito yung mga bagong ideas, di ba? Yung magbibigay sa atin ng mga strategies. Yung wisdom, kung paano ba tayo magdi-decide at magdi-decision sa buhay. Amen? Tama po mga kapatid, dyan pa po ba tayo? So nakita po natin yung pagkakaiba ng dalawang peace na ito. Yung human peace at saka yung supernatural peace na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen? At itong peace po na ito ay tanging matatagpuan lamang po natin sa ating Diyos. Yung supernatural peace. No? Ano po itong supernatural peace? Ito po ay unconditional. No? Hindi ibig sabihin na kapag may pera ka, may resources ka, ay nadudunay yung peace. Di ba? Kung mapapansin natin, yung mga believer ng early church ay grabe naman yung persecution na ginagawa sa kanila. Pero nandun sa kanila yung peace dahil nasa kanila si Kristo. Amen? Unconditional peace na hindi nakadepende sa mga bagay dito sa mundo o yung kayang ibigay ng mundong ito, yung peace na naranasan ng bawat isa. Amen po? It is unconditional. Ano pa po? It passes human logic. Nasabi po sa Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Yung kapayapaan daw po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi mauunawaan ng sanlibutang ito. Amen? Sabi po dito, at siya po yung mag-iingat sa ating kaisipan at puso. Tulad po nung sinabi ko kanina, siya po yung magbibigay sa atin ng tamang kaisipan, ng tamang puso. Amen? Tama po ba mga kapatid? Kaya itong peace na to mga kapatid, kung talaga lagi nating nararanasan at lagi nating inaalala na, Lord, salamat sa kapayapaan na ipinagkakaloob mo. No? Hindi tayo mag-worry. Kasi bibigyan tayo ng tamang kaisipan at tamang puso. Ay, Lord, paano ba ako magkakaroon ng kapayapaan? Puro na lang problema yung nangyayari sa akin. Pero kapag naghahari sa ating sa isip at sa puso, yung peace na nagmumula sa ating Panginoon, mauunawaan natin kung ano ba ang dahilan ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Tama po, mga kapatid? Tama po ba? So tuloy po natin. It protects our mind, no? Ito po yung nag-guard sa ating heart at sa ating kaisipan. No? Kung magkakaroon ba tayo ng bitterness sa mga tao or anxiety, 'di ba? Ay Lord, parang kailangan ko talaga eh. Ako na lang muna yung magdi-decide. Ganyan. Kasi nag-aalala ako eh. Pamilya ko yung nakasalalay eh. Pag-aaral ko yung nakasalalay eh. 'Di ba? Tuition ng anak ko yung nakasalalay eh. Kuryente namin yung nakasalalay eh.
So sabi po, it protects our mind. Eh ano ba sabi ng Romans 12, di ba? Magbago daw tayo ng kaisipan para makita natin yung kalooban ng Panginoon, which is good. No? So ibig sabihin, ang Panginoon talaga yung magbabago ng ating kaisipan. At mararanasan natin to kung talagang naghahari sa atin yung kapayapaan na bumula sa ating Diyos. So ang tanong, paano tayo mamumuhay sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin? So paano ba tayo makakapamuhay ng may kapayapaan sa pamamagitan ng kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? So number 1 po, base dun sa binasa natin sa Romans 12:14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Number 1 po, pagpalain ang kaaway. Living at peace. So, ibig sabihin po ito ay relational. Dahil tinanggap po natin yung peace na nagmumula sa Panginoon, paano naman tayo magiging funnel or magiging channel nung peace na nagmumula sa ating Diyos? Gusto po ba natin ay tayo ay pinagmumula ng kapayapaan ng mga taong nakapaligid sa atin? No? Ay pagka nakita natin si brother, si sister ay parang pumapayapa ang kapaligiran. Or kapag nakita si sister, diba, sa tayo, parang di ba? So, kasi po tayo ay peacemaker. Amen? Tayo po ay peacemaker. No? Kahit nasan man tayo, kahit naglalaro tayo dapat yung umaawat hindi tayo yung sumusugod, no? Dapat tayo yung peacemaker, no? Sabi dito, pagpalain ang kaaway, no? Sabi po doon, huwag sumpain. No? Huwag sumpain. Sino po ba sa atin ang may kaaway ay sinusumpa natin? No? Tinuturuan tayo ng Diyos na kapag tayo ay may kaaway, huwag daw po natin sumpain. Huwag nating murahin. Di ba verse yun, yung pagmumura? Sinusumpa natin yung tao. Pagka may kaaway, wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang. Nasumpa mo pa yung tao kasi galit ka or nakakaaway mo yung tao. Tama po ba mga kapatid? Pero pinapaalalahanan po tayo na tayo ay channel ng kapayapaan na huwag po natin sumpain yung mga taong nakakaalitan natin. Huwag po tayong magsalita ng masama laban sa kanila. Amen po? Ilag na lang po tayo, No? Kapag tinatanong tayo ng ibang tao na ano ba 'to yung pinagmulan? Ano ba yung wag na nating gatungan na kasi ganyan. Sama talaga ugali niyan, lahi talaga nila yan tingnan mo yung yung lolo niyan ganyan din o yung nanay niyan ganyan din, di ba? So wag daw po ganon. No? Kung maaari tayo po ay maging peacemaker, wag na natin palalain yung sitwasyon. So, sa pamamagitan ng mga maling salita ay wag po natin hayaan na makakilos ang dyablo para masira ang relasyon na ni-restore na ng ating Diyos. Amen po? Sa halip, sabi po, idalangin natin sila. Amen? Kaya po ba natin yon? Idalangin yung ating kaaway? Parang mahirap, no? Kung sa atin talaga mga kapatid, napakahirap nun. Pero dahil nasa sa atin ang Panginoon, na ang banal na spirito ang kikilos, magbabago ng isip at ang puso natin, kaya po natin sa tulong niya. Amen? No? Kapag tayo lang, pag pinairal talaga natin yung sarili natin, hindi natin kayang ipanalangin yung ating kaaway. No? Example po, kung may nakaaway tayo, pwede pinadalangin na, Panginoon, nasaktan po ako grabe yung ginawa sa akin. Parang natapakan yung pagkatao ko. No? Baga, talagang napakasakit. Pwede po natin maging sumbungan ang Diyos. No? Hindi yung panalangin na, Lord, grabe yung ginawa sa akin. Pwede ba? Kunin mo na. Hindi ganon, mga kapatid. No? Lord, grabe po yung... Kilala niyo si Haring David. Si Haring David, halos lahat ng nangyayari sa kanya ay sinasangguni niya sa Diyos. Sinasabi niya sa Diyos.
So maging ganun din po, mga kapatid, yung heart natin na Lord, nasaktan po ako. Kundi isik talaga natin yung will ng Panginoon, yung kalooban niya. Amen po, mga kapatid. No? Idalangin po natin na pagpalain sila ng Diyos. Di ba? Imbes na, Lord, parusahan mo yan. Grabe yung ginawa sa akin yan. Di ba? Instead na curse yung ipag-pray natin, kundi palitan natin to ng panalangin ng pagpapala sa kanilang buhay. No? Kung may pinagdadaanan, Lord, kung may pinagdadaanan tong taong to, di ko alam kung ano yung nararanasan niya ngayon. Kayo yung nakakaalam. Baguhin niyo din yung heart niya. Tulad ng pagbabago mo sa puso ko at kaisipan ko. Amen? No? Yung pagiging selfless po natin, mga kapatid. No? Para magkaroon tayo at mamuhay sa atin yung kapayapaan ng Panginoon, ay maging ganito din po yung puso po natin, no? Na ipanalangin natin sila na hilumin ng Diyos kung ano man yung nasa puso nila. Kung nasaktan man sila, kung bakit nila nasabi yun, o kung ano man yung dahilan. Diba? Kung minsan, di naman natin talaga alam yung dahilan kung bakit sila nagagalit eh. Diba? Pero ang Diyos, alam ng Diyos kung ano yung nilalaman ng kanilang puso. No? Ano po sinasabi ng Panginoong Jesus? Sabi po sa Matthew 5:44-45, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Diba? Yan yung sinasabi sa atin ni Kristo. Ibigin daw natin yung ating kaaway, panalangin. Ha? O minsan, kaaway natin yung asawa natin, pinapray over natin, di ba? Lord, alisin mo nga yung toyo na ito. Di ba? Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Bakit? Kasi po, sabi dito, upang kayo'y maging tunay. Ibig sabihin, kung may tunay, may hindi tunay. Di ba? So, yung tunay na anak ng Diyos ay kayang umibig sa kaaway at kayang ipanalangin yung mga taong umuusig sa kanila. Amen? Tama po ba, mga kapatid? Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Mga kapatid, kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon, wala siyang tinangi. Lahat tayo makasalanan, walang nakaabot sa kanyang pamantayan. So, hindi ibig sabihin na yung nagmamahal lang sa atin, yun lang yung mamahalin natin. Yung mga dumadalangin lang sa atin, yun lang yung ipagpe-pray natin. Hindi ganoon, mga kapatid. Kahit yung enemy, kahit yung mga nakasakit sa atin, idalangin natin. Amen? Na kung yung Panginoon po natin ay walang tinangi, inibig niya lahat, ay ganun din po yung ating magawa. Yun din po yung maging puso po natin. Tama po, mga kapatid, dahil tayo ay kanyang mga tunay na anak. Tuloy po natin, mga kapatid. So, para po makapamuhay tayo sa kapayapaan ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon, ay kailangan po, meron po tayong pagpapakumbaba or mapagpakumbabang puso. No? Tayo po ay magpakumbaba. No? Sabi po sa 15, Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napaka-urunong. No? So, tayo daw po ay magpakumbaba. Di ba? Ang nagmamataas ay walang kapayapaan sa buhay. Naku, naungusan na ako nito. Kailangan ko nang gumawa ng strategy para, di ba? Ganun ang nangyayari, di ba? Parang walang contentment. Ay, may ganito si sister, may ganito si brother. Kailangan ko din magpursige para ganyan. Di ba? Nawawala yung kapayapaan sa kanilang puso. Yung dapat na-enjoy niya kung ano yung ginagawa, yung meron siya. Hindi niya ma-enjoy dahil ang gusto niya ay mataas, no? Kapag tayo po ay may pride o inggit sa isang tao, no? Hindi po tayo nakikigala.
Pero ang sinasabi po dito sa Biblia is dapat makigalak tayo. Like, kunyari, yung kamag-anak natin, may birthday celebration, merong Thanksgiving or any other celebration. Minsan, di ba, kapag tayo ay inggit o may pride, hayaan mo na lang sila. Di ba? Kasi inggit eh. Di ba? Nangyayari po ba? At yun yung katotohanan. Di ba? Na, pagka may inggit ang tao at saka pride, iisipin niya, bakit kaya nakapaghanda yun? Ano kayang ginawa? Di ba? Isipin, mas okay naman yung buhay ko ah. Mas nakatapos naman yung mga anak ko ah. Ganun, tapos iniisipan natin, may bagong kotse ah. Okay, may bagong kotse to ah. Pero siguro naghihirap na to ngayon. Kasi inggit eh, no? May bagong kotse nga, pero wala namang makain. Bagong cellphone nga, wala namang load. Kasi may pride din inggit eh. Di ba? So nagiging ganun yung kaisipan, yung puso, namamali, no? Nawawala yung kapayapaan, yung dapat nakikigalak tayo, sister, God bless kasi may bagong ang business, may bagong bahay, may bagong ang sasakyan. Talagang pinagpapala ka ng Panginoon sa mga bagay na yan. No? Hindi yung, ito si sister di naman nagtatights, pero may di naman nag-o-offering. Mga ganun, ha? Kasi may pride and inggit, no? Walang kapayapaan. Yung dapat nandito ka sa church, nag-praise and worship, di ba? Iniisip mo, si sister, kung makapanamit, ang daming alahas. Sa church naman pupunta. Pinapakilaman yung ano. Di ba? So, dahil may pride sa kanyang puso, ay nawawalan po ng kapayapaan. No? Sayang naman mga kapatid, di ba? Hindi po natin ito pinaghirapan. Ito po ay regalo sa atin ng Panginoon. Namimiss po natin yung dapat na ma-experience po natin na nagmumula po sa ating Diyos. Amen? Mas mainam po na maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Gayun din po, makitangis tayo sa mga tumatangis. Di ba? Yung kapatid natin, wala na makain, tapos post pa natin yung ano, di ba? Happy, di ba? Kasi, living at peace no? Maging, channel, yung naghihikaos na yung kapatid natin, pero hindi natin matulungan, di ba? Tapos, di ba? Gumagawa pa tayo ng paraan para mainggit sila. Hindi po ganun, no? So, yung pakikitungo po natin sa kapwa po natin ay dapat tayo po ay nagdudulot ng kapayapaan din sa iba. Kung paano po tayo nagre-rejoice kapag sila ay nagre-rejoice, ganun din po tayo magtatangis kapag sila ay tumatangis. Dahil tayo po ay magkakapatid. Amen? No? Mahal po natin yung mga taong nakapaligid sa atin. No? At wag po, kasi yung pride yun yung pagiging makasarili. Ang iniisip lang yung sarili. Basta ako may ganito, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganoon mga kapatid, no? No? Kapag po binaba natin yung pride, hindi natin kailangang maging laging mas magaling o mas tama kaysa sa iba. 'Di ba? Minsan, ako tama. Ako dapat masunod. Ako tama. Ikaw mali, dapat ikaw mag-sorry. Tama po ba? Nangyayari po ba to? Hindi kita papansinin, no? Hanggat hindi ka nagsosorry. No? Yung dapat nakakatulog tayo ng mahimbing, nakakakain tayo ng mainit na sabaw, o nakakahigop tayo ng mainit na sabaw, ine-enjoy natin yung pagkain, pero dahil sa pride, no, dahil sa pagmamataas, iniisip natin tayo yung tama, ikaw yung mali, ay hindi natin na-enjoy yung, may miss natin yung opportunity na ganun. Di ba? Yung, sarap ng ulam, tinola. Kaya lang, dahil may alitan, nagiging lasang nilaga, tumatabang. Tama po mga kapatid? No? May nakaka-relate po ba dito? Kasi ito ay personal testimony ko.
Nangyayari po sa akin ito. No? O kung minsan, iniisip ko, ano ba yung nagawa ko? Di ba? Nagdadrive ako, iniisip ko pa, ano ba yung nagawa ko? Ano ba yung nasabi ko? Bakit hindi ako kinikibo? Di ba? Yung dapat na-enjoy mo yung lugar, yung ganda nung pinuntahan or yung pupuntahan, hindi ma-enjoy yung kakain kayo sa isang lugar, hindi ma-enjoy kasi hindi kayo nagpapansinan. No? Tama ba mga kapatid? Nangyayari dahil sa pride. Walang peace. Diba? Minsan nga, kapag kaganyan, naisip ko, ano ba nasabi ko? Ano ba nagawa ko? Re-recall. Diba? Yung pala, misunderstanding, mali lang yung rinig. Diba? Hindi lang nagkaintindihan sa maliit na bagay. Lumala. Tama po ba mga kapatid? No? Kaya kailangan po natin tayo po ay maging mapagkumbaba para magkaroon tayo ng peace. No? Huwag po tayong magmamataas. Hindi po ikakabawas ng ating pagkatao yung pagpapakumbaba. Tama? Hindi po nababawasan yung ating pagkatao kapag tayo po ay nagpapakumbaba. No? Minsan, kahit tayo tingin natin tayo yung tama eh. Di ba? Kaya lang, yung babae lagi tama eh. Di ba? Tama po ba? Hayaan niya, Father's Day naman ngayon. No? Kaya lang, kailangan talaga ay magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso. Na kung paano po nagpakumbaba ang ating Diyos ay maging ganun din po yung heart natin. Hayaan niyo po, ang Diyos naman po yung nagbabago ng ating kaisipan at puso. Sinabi niya naman po yun. Amen? So number 3 po, kailangan po gawin po natin yung bahagi natin. May part po tayo. No? Ibig sabihin ay nare-receive natin sinasabi ko nga po kanina, hindi po tayo passive na wala tayong gagawin. Kundi sa tulong din ng Panginoon, yung willingness din po natin na magpagamit sa Diyos. No? Sabi po, tuloy po natin 17 to 18, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang iyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Ang sarap kaya mamuhay na may kapayapaan. Tama ba? Yung lalakad ka sa isang lugar, wala kang kagalit, wala kang iniiwasan, lahat binabati mo, alam mo ikaw ay politiko, di ba? Masarap yung ganong environment. Sa trabaho, masarap magtrabaho kapag ka-goods mo lahat. Hindi yung papasok ko pa lang, gusto mo na umuwi kasi visit ka dun sa katrabaho mo. Hindi ganun, mga kapatid, no? So, may part po tayo, no? Tayo dapat yung pinagmumulan ng kapayapaan dahil tayo yung naka-receive nito galing sa Panginoon, no? Yung paghihiganti, yan po yung maalis sa ating mga puso at kaisipan, no? Dahil ang kapayapaan ng Diyos ay tahimik, malinis at panatag. Pero kapag ang focus po natin ay ang paghihiganti, no? Ang nagiging abala po tayo. Ano kaya pwede kong gawin para isagot sa kanya, para mapahiya din siya? Di ba? Paano kaya yung pwede kong gawin para magalit yung boss ko sa kanya? Di ba? Kapag ganun yung kaisipan, parang walang kapanatagan, walang kapayapaan. Yung dapat nagagawa mo yung trabaho mo ng maayos, kaya lang iniisip mo paano tayo makakaganti. No? Paano ko kaya babawian tong taon to? Di ba? Oy, paglaki ko, di ba? Maghihiganti ako. Mata lang walang latay. Parang title ng pelikula, no? So, kapag ang focus po ay paghihiganti, hinahayaan natin na yung tao ang magdikta nung mood po natin, no? Na kung minsan naapektuhan yung buhay talaga natin. Minsan hindi tayo nakakatulog eh. Tama ba mga kapatid? Minsan hindi tayo nakakakain eh. No? Example mga kapatid, yung nangyari share ko lang yung nangyari sa amin kagabi pa uwi kasi birthday ni Abby nung
kahapon, so lumuwas kami. Diyan na kami sa may San Pablo. Papaliko na ako ng San Pablo, kaya lang naisip ko, ginagawa pala yung daan doon. So ginawa ko, lumipat ako sa kabilang lane. May bumulsina sa akin na napakalakas. Sabi ko, yung kamay ko malapit na rin bumusina Kasi papalag naman yung busino, 4 na big horn yun Kung palakasan lang ng busina. Naisip ko, pasalamat ka. Sabi ko pala sa misis ko, pasalamat ka, ako tatayo dito. Ako tatayo bukas. Ako magtuturo bukas. Ganun yung kaisipan ko. Pagganti. Diba? Sabi ni yung misis ko, hayaan mo na. Baka mamaya may baril pa yan Naisip ko, o nga baka sa halip na peace yung pinag-uusapan natin ngayon, baka rest in peace yung... Di ba? Ang tao kapag may nagawa sa kanyang mali, ang gusto niya gumanti. Lalo kung sa tingin niya ay may kaya naman o tama naman. Mas malakas yung horn ko. 4 na big horn yun. Di ba? Magmamalaki pa sa sarili. Di ba? Tapos iniisip kung dahil ako yung tama, siya yung mali, pero mali talaga ako doon kasi lumipat ako sa kabilang lane. Kaya lang, mga kapatid, kung paiirali natin yung paghihiganti, mawawala yung peace Papalitan ng rest in peace. Lalo pa naman yan, tatapang ng tao. Di ba? Kakaiba nga ngayon mga kapatid no? Hindi lang nagkaintindihan sa kalsada, nagbabarilan na agad, nagsusundukan na agad. So, tayo po ay maging peacemaker. Tayo yung pagmulan talaga ng kapayapaan. Nagmumula sa ating Diyos. Amen? Marami pang mga pangyayari sa buhay po natin na dapat ay hindi tayo naghihiganti. No? At ituro po natin yan sa mga maliliit na bata. Minsan, pag yung mga maliliit na pag ininis mo, talagang hahampas yan. Di ba? Gaganti. No? So, maituro po natin yan sa next generation. At, syempre, maging example tayong mga may edad na or mas mature na sa age is dapat sa atin muna talaga makita. No? Na may pagpapakumbaba, hindi po tayo naghihiganti. No? Yun po yung part natin. No? Na makita ng hanggat makakaya, mapakita po natin, hindi naman ito pakitang gawa. Kundi talaga nakikita, nagmamanifest talaga yung peace sa ating mga buhay o puso. Why? Sabi ko nga po kanina, merong tunay at merong hindi tunay. Diba? Kapag tunay talaga, mamumunga at mamumunga yan Di ba? Bakit? Hindi naman tayo yung hardener, hindi naman tayo yung gagawa ng paraan para mamunga ang Panginoon. Amen? So, makita po sa atin yung kapayapaan na nare-receive po natin sa ating Panginoon. So, gawin po natin yung part natin. Sikapin nating mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. No? Ibig sabihin po, kontrolado natin yung sarili nating reaksyon, salita, at ugali. No? Pero, meron tayong hindi kontrolado kasi po sinasabi dito, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. No? Ipaubaya po natin sa Diyos yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Kasi hindi naman natin mapepwersa yung tao na maintindihan tayo Di ba? No? Yung salitang hanggat maaari, may mga tao talaga na mahirap pakisamahan. Ginawa na natin yung lahat. Halos ibinigay na natin yung lahat. Pero hindi nila makita yung kabutihan na ginawa natin. Inuulit-ulit, napapagsamantalahan na yung kabaitan natin. No? Hindi naman ibig sabihin mga kapatid na tayo ay Kristiyano, tayo ay hindi nag-iisip. Tama? No? Pero sinasabi dito, ipag-ubaya na natin sa Diyos yung mga bagay na yan. Dahil may mga bagay tayo na hindi kontrolado. At darating yun yung time. Ang Diyos ang hihipo sa puso ng mga tao na yan. Amen mga kapatid? So, ang pinaka-point po dito is, huwag tayong maghiganti. No? Huwag tayong maghiganti. Sa halip ay maipakita talaga natin yung pag-ibig ni Kristo sa mga taong nakapaligid sa atin o sa mga taong hindi natin nakakasundo o nakakasamaan natin ng loob. Amen po?
Gising pa po mga kapatid? So, 5 lang po ito. Nasa pang-4 na po tayo. No? Number 4 po, ipaubaya sa Diyos ang hustisya. No? Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ayun naman pala mga kapatid eh. Ang Diyos ang bahala sa atin. Siya yung backer natin. No? Ay sige, bahala ka sa tatay ko. Parang ganun na yung maging kaisipan at puso natin. Ginagawan mo ako ng masama, gagawan kita ng mabuti, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Tama? No? I-surrender po natin sa Diyos yung sitwasyon. No? Kasi may mga bagay nga tayong hindi kontrolado. No? I-surrender natin. Which is, doon tayong minsan nagkakaproblema. Hindi, sinaktan ako, kailangan gantihan ko to, kailangan ganito yung gawin ko. No? Lalo kaya kung grabe yung ginawa o grabe yung kasalanan na ginawa. No? Pero sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Diba? Nung iniinsulto po si Jesucristo, nung siya po ay pinarurusahan, nung siya po ay kinukutya, hindi niya naman sinabi, lagot kayo, sige, pagkabuhay kong muli. Diba? Hindi ganun, diba? Kundi, ipinagkatiwala niya sa Diyos Ama na siyang hukom. Mga kapatid, our God is God of justice. Hindi lang siya a gracious God, He is also just. Tama? Alam ng Diyos lahat ng mga nangyayari sa atin. No? At He is just. Mga kapatid, kung mapapansin natin yung mga nangyayari ngayon, di ba? Sa mga kapaligiran natin, sa government natin, parang when we feel injustice, no, lagi nating alalahanin na our God is a just God. Alam ng Lord lahat ng nangyayari. No? Sabi nga, may mga bagay na natatago, no? Pero ilalantad dyan ng Panginoon. Tama mga kapatid? Sabi po sa Galatians 6:7-10, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang tatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Napakalinaw mga kapatid ng sinasabi dito. So, na kung may pagkakataon, wag natin gawa natin ng mabuti. Di ba? Hanggat may pagkakataon. Inaaway na tayo, ni-insult na tayo. Di ba? May mga ginagawa na sa ating hindi maganda. Gawin pa rin natin kung ano yung mabuti. No, ipaubaya natin sa Diyos. Sabi nga, vengeance is mine. Di ba? Ang Diyos ang kakampi natin at ang takbuhan po natin. Amen? Like, si King David nga, di ba? Hinahan siya para patayin. So lahat yun, sinasabi niya. Kino-convert niya sa Psalms, sa hymns, di ba? So, maging ganun din po yung heart natin na idulog po natin sa Panginoon yung mga bagay na nangyari po sa ating buhay. Amen? Again, di po to madali. Lalo na kung sa sarili natin. Pero kaya natin to sa tulong ng Panginoon. Amen? Number 5 po, talunin ang masama sa mabuting paraan. Verse 20 po, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay mabubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Madali po ba ito mga kapatid? Siguro madali kung lalagyan mo ng lason. Di ba? Pero ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos eh.
Pakainin natin yung kaaway, painumin, no? Mahalin natin, sa madaling salita. Mahalin po natin yung ating kaaway. No? Ano po sabi ng Luke 6, verse 27 to 28? But to you who are listening, I said, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Di ba? Yung ginawan ka na ng masama, ginawan ka na ng hindi maganda, no? Yung ramdam mo na pinagtaksilan ka, kaibigan mo, di ba? Ginawan ka ng hindi maganda, parang trinit ka ng hindi maayos. So, mahalin pa rin po natin sila. Hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Amen, mga kapatid? Na kung mali na yung isang bagay, hindi siya maitatama ng isa pang pagkakamali. No? Kung may nagawa pong mali yung mga tao sa atin, nasaktan tayo, hindi po siya maitatama ng isa pang pagkakamali. Kaya hindi po tayo gaganti. No? Kundi, tumbasan po ito ng mga mabubuting bagay. Tama po, mga kapatid? Tanging mabuti ang makakapawi sa masama. No? Isipin natin, mga kapatid, hindi mapapawi ng dilim yung dilim, kundi liwanag ang makakapawi sa dilim. So, sinasabi lang po dito na yung mabuti ang makakapawi sa masama. Tama po ba, mga kapatid? Ang kasinungalingan ay itutuwid ng katotohanan. Ang galit ay pinapatay ng kalumayan. Ang pagkakamali ay tinutuwid ng tamang gawa. Kaya kapag sumisigaw na yung asawa mo, huwag mong sabayan. Di ba? Kasi hindi naman maayos sa pagsisigawan. Siguro gawin natin, binubungangaan tayo. O sige na, binayaran ko na yung Shopee mo. Di ba mas okay yun? Ano kaya magiging reaction niya? Try natin, no? Binubungangaan tayo, ganyan. O sige na, pinagluto kita. O, di ba? Ano kaya magiging pakiramdam ng asawa natin kapag ganon? O sige na, naglaban na ako. Sinampay ko na din. Di ba? Tama po ba, mga kapatid? Hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. So, gawan po natin ng mabuti yung mga nakagawa sa atin ng hindi mabuti. Amen? Why? Kasi po, ito po yung nais ng Panginoon na gawin natin. Ito po yung prinsipyo ng Panginoon. Ito po yung character niya. Tama po. At ito po yung makita sa ating mga buhay. No? Alisin natin yung pride. Wala po yung magagawa sa buhay natin na maganda. Masisira lang yung relasyon. No? Kapag pinili natin gawin ng tama sa kabila ng pagkakamali ng iba, pinapakita natin na mas matatag ang kapayapaan ng Diyos sa puso natin kaysa sa problema. Ito daw po ang tunay na tagumpay. Na ibalik natin ng mabuti yung ginawa sa ating masama. Amen, mga kapatid? Kung gusto po natin ng kapayapaan sa buhay, is gawin natin na tayo po ay ipanalangin natin yung ating mga kaaway. No? Magpakumbaba po tayo. Gawin po natin yung bahagi natin. Paubaya po natin sa Diyos yung sitwasyon. Tama po? At yung huli po, talunin natin ng mabuting bagay yung mga mali. Tayo po ay tumayo. Tayo pa ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa peace na na-receive po namin sa inyo. At Lord, salamat dahil nararanasan namin ito, Panginoon. Though may mga bagay kami sa buhay na mga nagiging consequence ng mga mali namin decisions.
Pero alam po namin na ikaw po yung magre-restore nito at patuloy namin mararanasan yung kapayapaang nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lord, hinahayaan po namin na baguhin niyo po yung puso at kaisipan po namin na kung ano po yung heart ni Christ, paano po siya mag-isip, magsalita at umibig. Ganun din po kami magmahal, magsalita at mag-isip, Panginoon. Lord, we allow you and we surrender, Panginoon, yung buhay po namin sa inyo, na kayo po yung maghari, yung kapayapaan niyo po ang maghari sa aming mga buhay. Lord, kung may mga unforgiveness po sa aming mga puso, mga malalim na sugat, alam po namin na ikaw po yung magpapahilom nito at magpapagaling. Kaya po, we allow you na siyang kumilos talaga sa buhay po namin, Panginoon. And Lord, those people na nakasakit po sa amin or mga tao na nakagawa po sa amin ng hindi maganda, kayo po yung nakakakita ng puso nila, Panginoon. Pagpalain niyo din po sila, Lord God. And we hope, Panginoon, na someday makasama namin sila dito na sumasamba sa tunay na Diyos, Panginoon. Maranasan din po nila yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, anumang mga bagay na nakakahadlang para maranasan namin yung tunay na kapayapaang nagmumula sa inyo. Alisin niyo po ito, Panginoon. Hindi po namin hahayaan na manakaw ito ng kaaway. Hindi po namin hahayaan na hindi namin maranasan yung peace na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tanging pasasalamat yung may aalay namin, Panginoon. Kasi hindi naman po kami worthy, Panginoon. Ang dami namin mga pagkukulang, ang dami namin mga pagkakamali, mga decision na hindi namin consider kung sino ka sa amin. May mga decision kami na ginawa lang namin yun sa sarili namin kaisipan, karunungan, yung tiwala namin sa sarili. Lord, salamat dahil pinatawad niyo po kami, Panginoon. At alam po namin na i-restore niyo po yung puso po namin, na ibabalik niyo siya sa tamang daan, Lord God, na nais niyo pong palakaran sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na sa pamamagitan ng buhay namin ito ay makita ng mga taong nakapaligid po sa amin na kami ay yung mga anak. Makita ng mga taong nakapaligid sa amin na yung Diyos namin ay mapagpatawad. Yung Diyos po namin ay mapagmahal. Yung Diyos po namin ay mapagpakumbaba. Kung sino po yung Diyos namin ay yun po yung makita at magmanifest po sa buhay namin, Panginoon. Hindi po ito pakitang tao, Diyos. Alisin niyo po sa pag-iisip po namin yun. Kundi ito po talaga yung buhay namin. Na mag-shine kung sino ang Diyos na sinasamba po namin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, tanging sa inyo lamang po namin binabalik pinakamataas na papuri at pasasalamat sapagkat ikaw lamang po ang Diyos na karapat dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Muli po, dinadakila po namin, sinasamba namin po ang iyong pangalan. Ito po ang sinasama dinadalangin namin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ipalakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po tayong sumamba at umawit sa Kanya. Amen. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy outweighs my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful.
You set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God. Your faithfulness, my solid rock. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Amen. Amen. God is faithful. Amen. Always and forever. Amen. So before I give the benediction, mga kapatid, quick announcements lamang po. So after the benediction, wag muna po tayong umuwi. Ayan. Kasi may sorpresa. May sorpresa ako sa inyo, birthday. Hindi pala. Sa mga Father's Day. Sa mga Father's Day. Sa mga fathers po. Happy Father's Day. Pinagtawanan ako ng worship din talaga. Ayan, so mag-stay muna po tayo kasi may prepare na ang ating pong youth, ang ating mga kids, may prepare po sila. So please do stay for a moment. And then this coming Saturday, meron po tayong worship night at 6 p.m. dito po sa church. So we invite everyone and kayo po mga kasama namin online this coming Saturday. Every last Saturday po ito ng buwan, meron tayong worship night. So please do come and join us. No? I-seek natin ang Panginoon, i-worship natin ang Panginoon. And also, I invite everyone to pray with us kasi po ay magkakaroon tayo ng campus ministry sa fisheries. Ano? At ito po ay pinapasimulan ng Panginoon. At after the service po, may meeting yung mga youth leaders at yung mga leaders po na involved sa ministry na ito. I encourage everyone to pray. Kasi napakalaki po ng opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon para makapag-minister sa mga kabataan. And I do pray na hindi lamang po ito sa mga estudyante, kundi pati sa mga guro, pati doon sa mga utilities, ay talagang they would really experience yung goodness ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang iglesia, sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen? No, so, sana po maging excited kayo at makasama namin kayo sa gawain na ito. And then, meron pa ba? Ayan, next week, Couples Fellowship. Meron po tayong Couples Fellowship next week. So, we invite everyone to join us. Meron po tayong announcement kasi meron tayong gagawin. So, please do come and join us next week sa ating pong Couples Fellowship. Amen. Okay? Meron kalimutan ba ako? Wala. So, sige po. So, before I give the benediction, sabi ko nga, kanina, sino po dito may maraming natutunan? No, I hope na
kapag binalikan nyo po yung mga nakararaang mga messages natin, yung mga nakararaang buwan ay napagtagpi-tagpi nyo why we are talking about ito pong mga pinag-usapan natin last couple of weeks. Kasi yung before we start yung Romans chapter 9, si Brother gonna share to us yung forgetting the past behind or leaving the past behind. And sabi natin, kapag nilive natin yung past natin behind when we started to forgive, nung tayo pinatawad at tayo nakapagpatawa dun sa mga taong nakasakit sa atin, it's time to move forward in Christ. Yung makapamuhay tayo ayon sa likeness ng ating Panginoon. Amen. So this is very important na yung mga mensahe po na napakinggan natin ng mga nakaraan 3 linggo ay talagang maging sa atin, maging buhay ito. Why? Kasi yung mga tao na napatawad natin, yung mga tao na nagpatawad sa atin, yung mga tao na nagkaroon tayo ng conflicts, maaaring sila ay maaaring dumating yung panahon na magka-conflict tayo ulit with them. Pero ito na yung gustong mangyari ng Panginoon, na instead na magbaon tayo ng galit, magbaon tayo ng hinanakit towards them, ngayon natutunan natin. Sabi pala, bless those who curse you. Do not revenge. Pagpalain daw natin yung mga umaapi sa atin, pakainin natin yung mga nagugutom. Let's rejoice for those who rejoice. Let's weep to those who weep. So ito na pala dapat. So mangyari man yon, alam natin pwedeng mangyari ulit yon. Pero inahanda tayo ng Panginoon na pag yun na yung muling nangyari, ito na yung ating magiging response. Hindi na tayo magtatanim ng galit. Hindi na tayo, alam na natin paano natin i-deal yung conflict, paano natin i-confront yung conflict, paano natin ma-restore yung relationship doon sa kung paano siya nag-work before. So kung gusto nyo pong balikan yung mga naging mensahe natin in the past, you can access po yung YouTube channel natin, nandun po yun, so that you can review yung mga past lessons natin na magkaroon tayo ng full understanding ano ba yung mga pinag-uusapan natin lately. So yun po, and again, we are praying and hoping na yung lahat ng relationship na nasira dahil po dun sa mga tampuhan, sa mga conflict, ay talagang i-restore ng Panginoon. Sama-sama po tayo na gagamitin ng Panginoon. At kapag na-restore yung mga broken relationships na yan, doon tayo mai-enable na tayo magbe-burn ng fruit para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo magiging handa para mamunga sa ating Panginoon. Amen? So sige po, baunin natin ng mayamang pagpapala ng ating Panginoong Kristo sa buong linggong darating, sa Kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating hilingin sa Kanya na makakapagharap sa atin sa banal na trono ng ating Panginoong Kristo ng walang kapintasan at ng may buong kagalakan. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagsamba sa nag-iisa nating Diyos na buhay. Walang iba kung hindi si Kristo ngayon at magpakailan paman. Amen, amen, and amen. Yan. So yung mga kasama po natin online, see you po again next week. Pasensya na po, di nyo makikita yung mangyayari ngayon. That's why it's good na makasama po namin kayo dito sa face-to-face worship natin. And join us again next week. And of course, yung mga nandito po,